matapos sa kanyang termino at baka itong dahilan kaya gusto nilang charter change para hindi matapos sa kanyang termino at sa ganon, malaya siyang labas-pasok sa Amerika habang siya'y presidente. Di ba? Isang dahilan din yan. Dahil kapag natapos na ang kanyang termino, abay po pwede na siyang hulihin doon sa Amerika. Binalikan ko yung sinulat ng aking kamag-anak. Kamag-anak ko kasi ito si dating Senate President Vito Salonga, nakauna-unang chairman ng PCGG. No? Ang teorya ko, kaya bumalentong si Presidente Marcos doon sa kanyang naunang salita sa Philippine-Chinese Friendship Society na ang China ang pinaka-importantong alyado nila ay dahil doon sa tagong yaman, na nakaw na yaman ng mga Marcoses sa Amerika. At ngayon nga, meron siyang $371 million civil contempt doon sa kaso ng mga biktima ng karahasan ng human rights noong panahon ng martial law dahil ayaw sabihin ni Presidente Marcos kung nasan yung ari-arian nila sa Amerika para magamit, para mabayaran yung $2 billion na award ng mga human rights victims. So binalikan ko kung paano ba ang paghahanap ng tanging yaman dyan sa Amerika at nalaman ko nga yung 4 na Manhattan buildings kasama na yung Crown Plaza at saka yung Lindenberg property na isinurrender ni Antonio Florendo, no? Na uncle nitong si SAP, Anton Lagdameo, no? Anton Florendo Lagdameo. No? Pero alam mo ba, ang aking nalaman doon sa mismo anak ng aking grand uncle, ang Amerika, hindi gaya ng Europa. Ang Europa kasi, lalo na yung mga Swiss Supreme Court, ibinigay sa atin. Yung mga $640 million na nahanap nilang mga deposito ni Marcos Sr. and his family. Kasama na dyan si PBBM. So yan yung ginamit natin pang bigay ng kaunting reparations doon sa mga naging biktima ng karahasan ng martial law. No? Pero sa Amerika pala, iba. Dahil nung naghahanap na doon ang Pilipinas, naghimasok na si Uncle Sam. At ang sabi sa akin, nung anak mismo ni Jovi Salonga, ang mga Amerikano kasi, kapag meron natatanggal ng diktador, sila naghahanap ng mga ari-arian. Anong sumatutan? Ang karamihan ng na-recover ng nakaw na yaman ng mga Marcoses nanggaling sa Europa. Halos wala tayong na-recover sa Amerika kasi ang mga Amerikano mismo sa pamamagitan ng DOJ at ng FBI ang naghanap at hindi nila sinabi sa atin kung ano yung mga ari-arian na nahanap nila. Yan po ang kababalaghan na halos wala tayong nakuha sa Amerika kasi 4 na building na foreclose at mga $5 million lang yung ating nakuha no? Nung sinalba natin yung property at saka yung sinurrender ni Florendo. At meron din kaunting sinurrender yung mga tantoko. No? Nako, pasensya na kayo. Alam ko lahat kayo nagtatago na at kinakalimutan nyo na yung kasaysayan nyo yan. Pero bubuhayin ko po muli yan. Yan po maging advocacy ko. Nasaan ang nakaw ng yaman ng mga Marcoses sa Amerika na sa tingin ko ang kanilang kagustuhan na mabawi ito ang dahilan kung bakit bumalento ngayon ang Marcos Jr. At ngayon, kinakaladkad tayo sa isang gera na wala naman tayong kinalaman. Attorney, kung maalala ko, noong panahon nga na bago pa lang umupo bilang Pangulo si PBBM, at inimbitahan siya ng Amerika, nagkaroon tayo dito ng discussion na takot, di ba? Ikaw pa mismo nga yung nangunguna doon. Ako pa, ang nagsabi. Para lang talaga. Ako ng memorandum. Oo, kasi may kaso siya may kaso siya doon sa Amerika. Hindi lang kaso, civil contempt. Yes, oo. Mantakin mo, $371 million dahil ayaw niya sabihin kung nasaan yung ari-arian nila sa Amerika para mabayaran yung $2 billion na award sa mga human rights victims. Yan po yung katotohanan ha. O yan, hindi nyo ako masusujan for libel kasi katotohanan po yan, matter of public record. Gaya ng yung mga pinagsasabi natin kay Trillanes ay matter of public record. Pwede ba, kung meron tayong panahon, patugtugin natin yung naging privilege speech ni Senate President, dating Senate President Enrile, kung saan yan didetalye kung ano ang naging partisipasyon ni Trililing doon sa pagkawala ng Scarborough sa atin. Shocking talaga nung binalikan ko. Pero alam mo, 2012 to, nakalimutan na sana ng taong bayan, pwede naman loko yung isa para maging alkalde ng Caloocan dahil binuhay sa pamamagitan ng pagdemanda, patutugtugin po natin yan muli. Yan. Okay? At yan po ang pangako natin.
Araw-araw patutugtugin natin dito sa SMNI nang maalala ng taong bayan ang kataksilan ng ginawa niya. At alam mo, hindi siya man enough to stand up, ha? Nag-walk out. Ang mokong. Oo, nakita ko yan sa isang Nag-walk video. out. Nakikita yan sa video At sa hindi YouTube. niya dinipensa ng kanyang sarili. Oh, bakit gano'n? Tapos ngayon magdidemanda siya ng libel. Kayo naman, aga-aga. Ikaw talaga, ha? Wala lang dito si Agmar, sinusundan mo rin ang gawain niya, ha? Na talaga pinapainit ang aking ulo, ha? May hearing pa naman ako ngayon. Ang nakakapagtataka, attorney, bakit ngayon nagsasalita si Trillanes? Kasi nga, itong mga kandidato. Ayun. Excuse me, natalo nga ako sa senador, pero mas maraming mamboto ko kaysa sa kanya. Hindi hamak. Pero huwag natin kalimutan, attorney, nung panahon na ikaw ay nakiusap sa Amerika na sana hindi nyo hulihin si PBBM. Well, hindi ako nakiusap. Ang warning ko, Oo. kinakailangan kumuha ng suggestion galing sa State Department na siya ay entitled to immunity kasi wala pang Supreme Court, wala pang desisyon ng Korte Suprema ng Amerika. Ang pinakamataas na desisyon tungkol sa issue ng sovereign immunity ay laban sa mga Marcoses na hindi sila po pwede bigyan ng immunity dahil nga ang kanilang ginawa, yung pagpapatay, yung mga pagtotorture at yung mga desperasidos ay hindi opisyal na mga acts. So only official acts are entitled to sovereign immunity. So hindi yun sakop ng immunity ng sovereign. So sabi ko, naku ha, pwede kayong ipaaresto ng Honolulu Court dahil nga dito sa civil contempt nito na dapat bayaran niya dahil hindi niya sinasabi kung nasaan yung kanyang mga nakaw na tagong yaman sa Amerika. Yan po ay matter of fact, hindi po tayo nag-iimbento. Sabi nga dito, attorney, may secret agreement ba nangyari? Yan nga ang ating gustong malaman eh. Kasi itong gobyernong ito, ano yun? I'm horrified by this gentleman's agreement which was kept secret. Hello! Hindi ka lang nagbabasa ng dyaryo at kung ano siguro ginagawa mo, kung ano sinisingot mo. Yung panahon na yon, si dating kalihim Delphine Lorenzana pa ang nag-report sa Kamara de Representantes sa isang hearing ng budget ng Committee on Appropriations na talaga nakipagkasundo ang Pilipinas sa isang gentleman's agreement na status quo. So ano ginagawa mo noon? Kauha ko yun ng mga ginagawa mo noong mga panahon na yun. Hindi ka nagbabasa ng dyaryo, ha? O doon senador ata siya noon, noong 2012. No? Kasi nung pinanood ko muli yung video ni JPE na talagang siya nagtalumpate laban sa mga kabalastugang ginawa ni Trillanes, nandoon ang PBBM. So talagang walang dahilan na sabihin ni PBM na hindi niya naintindihan kung gano'ng kakomplikado itong usapin sa China. Dahil nakita pala niya bilang sa senador yung kasagsagan ng ating hidwaan sa China. Nandoon siya. Pero kung tatanungin mo ng mga senador, siyempre palaging meron daw itong si PBBM. Hindi naman nagsasalita nung panahon na siya naging senado. Sa katunayan, wala naman tayong alam kung anong batas ang kanyang naisabatas nung panahon na yon, di ba? Oh. Malinaw na talaga ngayon, attorney, pinanindigan mo talaga na hindi malayo na may kinalaman nga itong kaso ni PBBM It's sa a Amerika. matter of public record. Kung gusto nyo, pumunta lang tayo sa internet at ipakita natin yung order no? Nang makita nyo na nagtatago rin itong si PBBM sa Amerika. Kaya lang, dahil nga siguro dun sa sinunod nilang aking rekomendasyon na kumuha ng suhestyon, dahil siya ay presidente ngayon, binibigyan siya ng immunity habang siya ay presidente. Matapos sa kanyang termino at baka itong dahilan kaya gusto nilang charter change. Para hindi matapos sa kanyang termino at sa ganon, malaya siyang labas-pasok sa Amerika habang siya ay presidente. Di ba? Isang dahilan din yan. Dahil kapag natapos na ang kanyang termino, abay po pwede na siyang hulihin doon sa Amerika at hindi na siya makakapunta doon sa favorite na kanyang asawa na she is New York. Di ba? Ikaw ba, New York ka? Wala. Bisaya Dito ka lang. Ikaw, taga Pilipinas. Bisaya, New York ka ba? Filipino. Oh. Hindi. Ay, nako. Filipino tayo. Manigas kayo. There's hindi no kayo place New like York home. type. Oo, New York type daw siya. Attorney, ito, papakita lang natin ito bago lang tayo mag-break kasi kahapon natin ito ay nagpunta sina Secretary of National Defense Gilbert Gibo Teodoro Jr. kasama si Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator J.V. Ejercito, Senator Joel Villanueva at iba pang mga senior officials ng Armed Forces of the Philippines at ang mga tropa ng AFP dyan po nag-inspect dyan sa mga infrastruktura sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ano ang masasabi mo? Well, tama naman yan, no? Na bumisita sila ron. No? Pero hindi naman mainit ngayon ng Pag-asa Island. Ang mainit po ngayon, Ayungin. Ang mainit po ngayon, Scarborough Shoal.